Mia, anong oras inaasahan darating yung 31 repatriated OFWs mula sa Middle East? Magandang hapon, Monica. Inaasahan nga natin na 7:30 p.m. darating itong 31 repatriate OFW galing sa Middle East kasama si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. 8:30 a.m. orihinal na nakatakda ang pagdating ng 31 na overseas Filipino workers mula sa Middle East. 26 sa mga ito ay mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at ang isa ay galing sa Qatar. Batay sa naging social media post ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, naantala ang kanilang biyahe kaninang umaga matapos na magsara ang airspace ng Qatar dahil sa pag-atake ng Iran sa base militar ng Estados Unidos sa bansa. Last night on the restriction or the closure of the Qatar airspace, our embassy and the Migrant Workers Office, they're working out or checking on arrangements on another route. Matapos na maipit ng halos 10 oras sa Doha Hamad International Airport, ay agad din namang ibinalita ng kalihim sa pamamagitan ng kanyang FB post na ligtas na silang nakasakay at pabalik na sa bansa. Samantala, inaasahan naman na pagbalik ng 26 repatriates mula sa Israel ay pagkakalooban ng mga ito ng 150,000 cash assistance mula sa tig 75,000 pesos na manggagaling sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Maliban sa financial assistance, so it's a combined financial assistance of 150,000 pesos, kaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development for the Psychosocial Counseling Services, ang Department of Health for medical assistance and related medical needs. Gayon din ang TESDA, sila ay merong commitment sa atin na mga training vouchers. At of course, kasama natin dyan yung ating mga partners sa National Reintegration Network, yung DTI, the Department of Agriculture, of course, the DOLE for local placement. Makatatanggap din ng financial assistance ang 5 pang repatriates na nagmula sa Jordan, Palestine at Qatar na nagre-range ng 50,000 hanggang 75,000 pesos depende sa pangangailangan. Samantala, bunsod naman ng kumakalat na fake news online. Nagpaalala ang DMW sa publiko lalo na sa mga OFW. Panawagan sa ating mga kababayan. Maraming naglalabas ng peking balita, nananakot lang at nagdadagdag lang siguro. Siguro gusto nila maging viral. Gusto namin i-remind sila, medyo seryoso yung sitwasyon ngayon. Buhay ng mga OFWs na nakasalalay. So, ang panawagan namin, please, follow yung Facebook pages ng DMW, ng DFA, ng OWA, at saka ng embassy na kung nasaan sila. Kasi real time kami nag-update at nagbibigay ng abiso kung ano dapat yung gawin pag nakarinig ng siren, pag may mga alarms, gaano katagal ka lang, ano yung advice na time na mag-react ka and all. Monica, samantala sa kasalukuyan, narito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 kung saan inaantay nga natin itong pagdating ng 31 na OFW. At dito nga sa may likuran ko, may mga nakaset up dito na mga upuan kung saan inaasahan natin na magkakaroon din ng press conference mamaya pagdating nila ng 7:30 at mamaya din inaasahan na matatanggap din nila pagdating nila yung kanilang cash aid na 150,000 mula sa bukod na bigay ng OWA at ng DMW na tig 75,000 pesos. At isa rin sa inaasahan natin ngayon na mayroong ilang mga kawani mula sa DSWD, gayon din sa Department of Health na pupunta rito para i-check itong 31 na overseas Filipino workers na nagbalik ngayon dito sa bansa. At yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonso.